Gabi Oriental Mindoro, ika-6 sa buwan ng Nobyembre taong 2013. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, nakatakdang pagdaan ni Bagyong Yolanda sa lalawigan pinaghahandaan na. Bagong public slaughterhouse sa lungsod, pinasinayaan. Silunay Mangrove Conservation at Ecotourism Project ilulunsad sa Lunes. At sa detalye ng ating mga balita, naglalayong patuloy na maikintil at maipabatid ang curriculum ng DepEd, isang division capability building on the management of school-based training and development ang sinagawa ng DepEd Calapan, ika-5 ng buwang kasalukuyan. Pangunahing benepisyaryo ng aktibidad ang mga school heads ng iba't ibang pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod, kasama ang mga department heads ng kanilang mga representanteng institusyon na dinaluhan rin ng mga district supervisor ng syudad. Sa pamamagitan naman ng gawain ito, ayon na rin sa Calapan City DepEd, masisiguro ang wastong pagpapatupad ng kurikulum sa bawat paaralan bilang gabay ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Kasabay naman ang isinagawang pagsasanay para sa mga guro ang systematic training for effective parenting, kung saan pangunahing mga magulang ang dumalo sa naturang aktibidad na idinao sa isang kilalang hotel sa lungsod. Naisagawa at pinangunahan ang nasabing pagsasanay ng Dangerous Drugs Board sa ilalim ng Office of the President's Central Office sa pakikipagtulungan sa Calapan City Division DepEd, kung saan puntos ng gawain ang pagtalakay sa National Drug Education Program, Family as an Institution, Stage of Man's Social and Psychological Development, Responsible Parenthood, Understanding of Children's Behavior and Misbehavior, Communicating with Child at marami pang iba na pawang nakatuon sa wastong pagpapalaki ng mga kabataan upang malayo sa anumang bisyo gaya na pinagbabawal na droga na bunga ay ang pagkasira ng kanilang kinabukasan. Malaki ang ginagampanan ng mga magulang at iba pang konsernadong individual, partikular ang sa mga paaralan sa paghubog sa mga kabataan at mailayo sila sa peligro ng makamundong gawain sa pamamagitan ng tamang paggabay sa mga ito at pagtugon sa ilang mga problemang posibleng kaharapin ng habang sila ay nag-aaral sa pagpapanatili ng maganda, maayos at tamang komunikasyon sa mga ito ay mabubuoan nila ang isang samahang magpapatibay sa pundasyon ng bawat isa upang maging bukas ang mga kabataan sa kanilang mga magulang, gayon din sa tinaguriang pangalawang magulang sa mga paaralan na mailahad ang kanilang saloobin sa isang sitwasyon. Samantala, personal naman dumalo at nakisa sa gawain si Yusek Romel Garcia, DepEd Calapan Focal Person, and ES1 Noida Castro. Mga opisyales ng PTA mula sa siyam ng secondary school sa lungsod, guidance counselors, barkada laban sa droga, school chapter coordinators, school nurses at ilang representative mula sa DBDDB at DSWD. Sa ibang balita, sa pagtatapos ng barangay election nitong 28 ng Oktubre, natapos na rin ang pagkakataong ibinigay ng Commission on Election sa pagbibigay ng barangay share. At sa lungsod ng Calapan, ayon kay Acting City Election Officer Ronnie Manuel, mula sa 62 barangay, 52 ang sumunod sa resolusyon hinggil sa barangay share. Yung 52 barangay na nakapag-comply sa pagbabayad ng barangay share natin. At tumanggap po kami before elections, na-extend po ito. Although ang nakalagay po sa ating resolution is until October 18. But then before elections, with the advice of our provincial supervisor, tumanggap pa rin po kami bago magsimula ang eleksyon. Bagamat nagkaroon ng extensyon sa pagbabayad bago ang eleksyon, may 10 pa rin namang barangay sa lungsod na hindi nakasunod dito na posible aniyang kaharapin ng parusa sa paglabag sa Section 51 ng Omnibus Election Code. Actually, we are prohibited to accept na ngayon na natapos na ang eleksyon. At ang kaharapin nila, of course, yung nakasaad dun sa Resolution 9783 na in violation of that ay sila ay lumabag sa Section 51 of the Omnibus Election Code. At sila naman po ay padadalhan ng notice. At ito ay manggagaling po hindi sa aming tanggapan kundi po sa main office na.
Samantala, bagong eleksyon na ibigay na aniya sa mga guro sa lungsod na gumanap na BET sa ang kanilang 500 peso allowance, habang after election naman nang agad na ibinigay sa kanila ang kanilang 2,000 pisong sweldo at karagdagang honorarium na nagkakahalaga rin ng 500 piso. Sa uli, pagbati at pasasalamat sa mga ahensyang kanilang naging katuwang sa lungsod, partikular na sa City PNP at DepEd Calapan City Division, ang naging mensahe ni E.O. Manuel dahil sa matahimik at matagumpay na pagdaraos ng barangay election sa syudad ng Calapan. So masasabi po natin na ang bottom line dito ay yung preparasyon. Pag tayo ay nakapagprepara ng maayos, siyempre ang resulta ay magiging maganda. At binabati ko rin po ang aming counterpart, ang PNP, sa pangunguna po ni Superintendent Gilicerio Cancilao, na sa amin pong coordination at sa kanyang pagtatalaga ng mga tao sa lugar ng ating mga polling precincts. So naging maayos po ang lahat. At ganoon din naman po sa DepEd, sa ating mga guro na nag-participate sa election na ito at umakto nilang Board of Election Tellers and also the monitoring teams. Nagpapasalamat po ako sa kanila at naging maayos po ang takbo ng ating eleksyon. Susunod, bagong public slaughterhouse sa lungsod, pinasinayaan. Ang detalye na balitang yan sa aming pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo. Bingo 3, BIN. Premyo, 2,000 piso. Bingo 4, BING. Premyo, 20,000 piso. Bingo 5, BINGO. Jackpot, 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM. Jackpot, 4,000,000 piso. Bingo 2, OM. Premyo, 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Matapos sa ilang buwang konstruksyon, pinasinayaan ang bagong tayong public slaughterhouse sa lungsod sa Barangay San Vicente West. Umaga ng ika-6 ng Nobyembre kung saan personal na dumalo ang mga halal na opisyales ng lungsod sa pangunguna ni City Mayor Arnan Panaligan at Vice Mayor Bong Brocal kasama ilang pang mga kawani ng pamalaang lungsod. Matapos ang ribbon cutting, agad na nag-ikot sa palibot ng nasabing pasilidad ang mga panauhin at sa naging pananalita ni City Mayor Panaligan at Meat Inspector Region 4 Director Ferdinand Luntok ay pumasa ito sa quality standard at inaasahang mapapataas nito ang kalidad ng kalinisan, kaligtasan ng mga karneng ibinibenta sa pamilihan. Ayon pa kay City Mayor Arnan Panaligan, isa ito sa posibleng pagkunan ng kita ng lungsod dahil sa epesyente at may mataas na sanitasyon. Samantala, ayon naman kay Slaughter Operator Jesse Rivera, ang nasabing pasilidad ay isa pang 6 na umano sa kanilang konstruksyon at ipinagmamalaki nito na nasa mataas na standard ang kanilang itinatayong slaughterhouse, kabilang na ang paggamit ng mga modernong materyales upang maiwasan ang kontaminasyon ng mga karne na itinitinda sa pamilihan at kayang pumatay ng dito ng 500 piraso ng baboy kada araw.
Siniguro rin na nasabing operator na mananatili ang lahat ng mga butcher bilang mga tauhan sa nasabing pasilidad, ngunit asahan umano ang maigpit na pagsunod sa mga alituntunin nito. Sa huli, ilang kahilingan ang ipinarating ng mga manininda ng karne sa pamamagitan ni Meat Vendor Association President Emiling Soriano, kabilang na ang paglalayo ng ilang manininda ng karne na umano'y malapit sa City Public Market na anilay malaki ang magiging epekto nito sa kanilang kita, gayon rin ang malaking singil bago maibenta ang kanilang mga panindang karne. Samantala, halos 2 araw na nagkaroon ng pagkakaantala sa serbisyo ng Land Transportation Office sa syudad mula nitong Lunes, ika-4 ng Nobyembre ayon na rin kay LTO Calapan District Officer Erlinda Garcia. Dahil sa muna pag-shutdown ng server ng Stradcom na isang internet service provider ng ahensya at dahil dito, napilitan pa aning palipatin sa bayan ng Pinamalayan ang mga kumukuha ng lisensya at rehistro ng sasakyan. Noong Monday, noong mga 9:30, so nakapag-transact pa kami ng ilan. So, mga around 9:30, nag-shutdown na siya. Wala na kami nagawa. And then, aming in-inform na ang taas, sila na ang kikipag-communicate kasi sa ito, the Stradcom to PLDT, humihingi kami ng dispensa na hindi naman namin ito control at ito ay nasa network, kaya pasensya lang po doon sa mga nag-abala at siguro naman baka after lunch pwede na ito, pwede na rin bumalik yung mga bago. Yun nga pong iba, in-advise namin na pumunta na ng Pinamalayan. And then yung malapit dito, kung tatawid din lahat sa kabila, in-advise na rin namin na sa kabila ng mag-renew. Pero sa ngayon, pwede na ulit kaming tumanggap namin. Siguro pag nangyari, nandito na yung gagawa. Pero naantabayanan pa rin namin mayari. Ayon naman sa pahayag ni PLDT Contractor Larry Hapita, ilan umano sa maaaring dahilan nito ang posibleng aksidenteng pagkaputol ng linya ng kable ng isang cable company at ginagawa na umano ito ng paraan na posibleng maayos ngayong araw. Either na putol yung kable o sumama yung secondary. Bagamat buwan ng Oktubre ang nakatakdang pagtatapos ng kontrata ng Stradcom sa LTO bilang internet service provider ng huli, ay na rin kay District Officer Garcia, wala pa silang natatanggap na notice hinggil dito. Samantala, pinababatid niya na wala pa rin plaka para sa mga bagong sasakyan, bunsod na umano'y naunsyaming bidding ng isang kumpanya para dito. Susunod na katakdang pagdaan ni Bagyong Yolanda sa lalawigan, pinaghahandaan na ang tabayanan niyan at iba pa mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, madaling araw ng Huwebes, sinaasahan ang pagpasok ni Bagyong Yolanda sa Philippine Area of Responsibility at base sa weather forecast ng Pag-asa sa lalawigan ng Silangang Mindoro, ito lalabas. Madaling araw ng Sabado, ika-9 ng buwang kasalukuyan. Dahil sa taglay na lakas ng bagyo na kasalukuyang nasa 130 km bawat oras, ngayon pa lamang ay naghahanda na ang City Disaster Risk Reduction Management Council kung saan isang pagpupulong ang idinaos nito umaga ng ika-6 ng Nobyembre. Dumalo sa pagpupulong sina Mayor Arnang Panaligan at Vice Mayor Bong Brocal, gayon din ang mga hepe at ilang kinatawan ng mga tanggapan ng pamahalaan lungsod at mga ahensya gaya ng PNP, Philippine Coast Guard, Red Cross, DepEd at iba pa. Ang kahandaan ng mga kasapi ng mga komite ng CDRRMMC ang pangunahing tiniyak sa pagpupulong, kabilang na ang Committee on Evacuation, Relief Operations, Fire, Supplies and Logistics, Medical and Health Services, Communications and Warning, Transportation Monitoring, Post-Disaster Rehabilitation at Security. Upang maiwasan ang hirap sa evacuation sa mismong oras ng pagdating ng bagyong, pinag-iisipan na nila ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga delikadong lugar, higit iyong mga madaling lumubog sa tubig baha.
Ayon kay Mayor Panaligan, mahalaga na handa ang lahat at kabilang aniya sa mga palagiang imomonitor ang mga coastal areas at malapit sa ilog. Sa huli, ayon sa alkalde, umasa at magdasal aniya na hindi mapinsala ang lalawigan dahil sa nasabing bagyo. Higit huwag sana aniyang bumigay ang dike sa Barangay Bukaya upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa lungsod. Magsisilbing operation disaster ng CDRRMC ang lumang City Hall at pagtitiyak nila na regular silang magmomonitor sa sitwasyon sa lungsod sa oras na tumuloy ang pagdaan ni Bagyong Yolanda sa lalawigan. Samantala, nagsagawa na rin ng pagpupulong ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pangunguna ni Governor Alfonso Mali Jr. upang paghandaan ang pagdating na naturang bagyo kung saan nagsidalo ang mga opisyales at kinatawan mula sa iba't ibang munisipalidad at lungsod sa lalawigan at maging sa mga ahensya ng pamahalaan kung saan ilang mensahe ang ipinaabot ng gobernador patungkol dito. Bawat sektor at bawat munisipyo ay